Ghostman. Ano nga ba ang kanilang ginawa? Ano ba ang kanilang isinuot? Yung iba ay gumamit ng mga black crystal. Iba ay gumawa ng mga ritual. Yung iba ay talagang kumonsulta sa mga eksperto, sa mga psychic, sa mga healer para matyak lamang na ligtas at walang epekto ang Ghostman sa kanila. Yung iba ay sumunod sa mga payo ng mga feng shui master. Meron tayong sa may you can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel na North Salaveria. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa epekto ng Ghostman. Ano man yung mga ginawa at para maiwasan ang mga bad luck o masamang epekto ng Ghostman sa ating lahat. Namaste! Isang mapagpalang araw po sa inyo. Do ay muli akong inimbitahan ni Ray T. Sibayan sa kanyang programa ang Gabi ng Misteryo, alas 10 ng gabi upang pag-usapan ang ano ang nangyari sa akin nung Ghostman at ano ang ganap ko nung Ghostman na iyon. At isa pang katanungan ay ano ang naging epekto ng Mercury retrograde kay Psychic Tito Boy. Hi guys, ako po si Chris Ponce. Ini-invite ko po kayo mamayang alas 10 ng gabi na manood ng Gabi ng Misteryo sa DCRH. And kasama po natin doon si Sir Ray T. Sibayan. Pag-uusapan po natin yung tungkol sa Ciudad Verdadero. See you later. Thank you and God bless po. Hello, magandang gabi sa ating lahat. Noriel Gas Trip ng Hellfire. Black Sheep Ghost Trip ng Hellfire. At samahan nyo kami ngayong gabi sa Gabi ng Misteryo. Kasama natin si Brother Ray T. Sibayan. At pag-uusapan nga natin ngayong gabi ay tungkol sa portal guys. At napaka-interesadong topic ngayong gabi. So, samahan nyo kami ngayong gabi at iniimbitahan namin kayo na mag-usapan at alamin natin kung ano nga ba ang portal guys, mga tol. Kita-kits sa Gabi ng Misteryo. Suportahan natin. Muli, Noriel Gas Trip ng Hellfire. Black Sheep Ghost Trip ng Hellfire. Yan din pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. Walang absent. See you. Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DCRH Radio, DCRH TV at DCRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo ngayon pong gabing ito ng Sabado. Ngayon po ay August 31, 2024. Uy, matatapos na ang Ghost Month hanggang September 2 Ngayong gabing ito mga kaibigan, pag-usapan natin yung mga ghost encounters ng ating mga panauhin ngayong gabing ito. And at the same time, ano yung mga ginawa nila para ma-counter yung mga bad effects ng Ghost Month? Meron bang mga ritual na ginawa? Meron ba silang pinuntang lugar? May mga guest na nagpunta ng Banahaw, may iba na may nagpunta ng Ciudad Verdadero, At yung iba naman ay gumawa ng sariling mga pamaraan para magkaroon ng mas magandang epekto, hindi masamang epekto ang Ghost Month. Alright, atin pong ipakilala po ang ating mga panauhin ngayon pong gabing ito mga kababayan sa Gabi ng Misteryo. Ito yung matagal na rin nating gustong ma-invite. In fact, dapat last week and ang topic natin last week about poltergeist.
This time, pag-usapan natin yung encounter nila about poltergeist and other ghost encounters. Nasa ating pong himpilan ang magpartner si Noriel Ghost Trip and si Black Sheep ng Hellfire. Noriel, magandang gabi sa iyo. Hello, magandang gabi sa lahat at lalong-lalo na kay Sir Ray Subayan at sa mga kasama ko dito, Black Sheep, Tito Boy at Sir Nel. Hello sa lahat ng mga viewers at yung mga tumatangkilik sa Hellfire. Ayan, si Black Sheep, magandang gabi sa iyo. Oy, una o pangalawa? Pangalawa, no? Pangalawa. Oo. Yan, magandang gabi sa Ray at magandang gabi po sa mga nanonood ngayon at nakantabay sa ating programa, Gabi ng Misteryo. At magandang gabi din po sa mga kasama natin ngayong gabi. Kalmado si Black Sheep. Tama-tama yun. Nasa cup niya, kalmado. And also, welcome back sa ating program, Brother Jay. Kumusta ka na ng Spiritual Guide Philippines? Yeah. Hello, magandang buhay po sa inyo lahat. At ayun, salamat po kay Ray sa muli pong imbitasyon. At yun, sa mga kasama ko, namaste to everyone. And God bless us. Ayan. Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program. Kumusta ka na? Namaste. Oo. At ang pagbabalik muli. Kaya I'm very happy. Ang gaganda ng mga magiging usapan ngayong gabing ito. Yes, oo. In fact, para magbigay tayo ng mga information sa ating mga kababayan, kung ano nga ba ang dapat natin gawin kapag may mga ganito mga ghost encounters and also yung mga bad luck na mapalitan ng good luck. O yes. Diba? Ngayon sa ating Zoom, nako, meron tayong dalawang bisita. Kapwa galing sa Ciudad Verdadero pero magkahiwalay na misyon. Unahin muna natin si Chris Ponce. Chris, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hi, Sir Ray. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for having us here dito po. And good evening sa lahat ng mga kasamaan po natin. Maraming salamat po. Parang nasa Amerika, daytime pa yun nasa likod mo. Background lang yun, di ba? Background lang po. Chris, alright. Maraming salamat, Chris. At mamaya, i-share mo ang iyong mga experience sa syudad. And also, nasa atin ding Zoom si Direk Nick ng Paranormal Podcast. Direk Nick, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening, Sir Ray. At good evening din sa mga guests nyo dyan tonight. Wow! Fresh na fresh. Kakagaling ko lang ng syudad. Okay. Pasensya na sa mask kasi secret identity. Pero ang ganda ng ang ganda ng mask mo. Di ba yan yung V? V as in, yes. Ano ba? Victory? V for Vendetta. Vendetta, sir. Galing ka rin ng galing ka rin ng syudad. Yes, kanina kakarating ko lang, sir. Mga 1 hour ago. Oy, kumusta na ang syudad ngayon, Direk Nick? Okay siya. Maganda experience and pero yun, kukwento ko mamaya yung mga talaga? Meron ka bang kakaibang experience doon? Iba-ibang mga lugar yan sa Ciudad Verdadero. Si Chris mamaya magbibigay din sa atin ng kanyang experience and also kasama niya kasi yung family dyan sa syudad. Atin munang balikan ng ating mga panauhin ng mga ghost hunter din sina Noriel and Black Sheep. Kumusta ang inyong ghost hunting sa Ghost Month, Noriel and Black Sheep? Noriel, kumusta? Ayun, wala kaming ghost hunting ngayong hello. Yes, go ahead. Wala kaming ghost hunting ngayong August. Talaga? Hindi? Pero talaga in-observe nyo yung Ghost Month na medyo muna kayo? Maglalaylo muna kayo? Laylo talaga ngayon. Pero kahit nga wala kaming ghost hunting, may mga nararanasan tayong mga kakaiba din. Pero hindi naman natin sinasabing yun na ba yung poltergeist? Siyempre, very controversial yun. RHTV pa. Pakita mo nga yung habang kinakausap natin si Noriel. Paano ba nangyari itong biglang nag-on yung faucet ng tubig sa isang CR? Opo. Ang umpisa po nun, hindi pa ako naka-camera nun eh. Papasok ako ng CR. Out na rin yun. Tanghali nangyari yun. Naabutan ko yung gripo na bumukas mag-isa. Sabi ko, pero nasa loob na ako nun. Sabi ko, sino yun? Baka may tao lang. Hindi naman kaymatic yung ano yun eh, sensor. May sensor din siya. Oo. So, kailangan, akala ko talaga may tao. So, meron isang video rito yung unang pinadala ko. Hindi, isa pa. Sandali lang. Hindi ko yata nai-share sa'yo. Anyway, so, yung
tiningnan mo yon, biglang nagbukas. Opo. Naabutan ko, nagbukas siya ng kusa Oo. niya. So, inimbestigahan ko, sabi ko baka may tao. Kasi nakita ko wala eh. So, lumabas ako ng banyo. Pagkatingin ko, wala. So, sabi ko, baka mangyari ulit. Magkakamera na ako, magbibideo na ako. Okay. So, yun. Nagbabaka sakali na sana ma-enkwentro ko ulit yon. Yun nga, di nga ako nagkamali. Biglang kumusa siya, nagbukas ulit siya. So, sabi ko, sa isip ko nun talagang ito na ba yung poltergeist? So, pero binalikan ko yun. Kasi yung nasa isip ko, baka sa tulo lang, nag-malfunction lang. Okay. O kung binalikan ko yun, may sinend akong video eh. So, pagbalik. Pagbalik ko, binuhusan ko ng tubig. Yan, pwede na yan. Oo. Binuhusan ko ng tubig, pero hindi siya, hindi siya tumulo, nakatulad nung nangyari sa video. Pero hindi pa rin natin i-close doon na poltergeist talaga eh. Kasi hindi naman ako technician, alam ko lang yung parang sensor type siya eh. Pero kasi normally pag sensor yan, magkakaroon ng magfa-function yan kapag nakalapit yung kamay mo sa sensor, di ba Tito Boy? Pag ginanon mo, pag ganun mo nga automatic yun. Automatic yun. Ngayon, nung kinunan mo ng video yon, walang tao dun sa tapat eh. Opo. At yung video na nakikita natin ngayon, yan yung binalikan ko, inimbestigahan ko, baka sa tulo lang. Pero hindi na naulit. Hindi na naulit. Pero hindi ako expert sa faucet na yan. Wala akong alam. Well, kayo na po ang humusga dyan. Yung alam naman natin na pwede nating ipaliwanag dyan. Kasi pag sensor, masesense niya yung presence ng tao. Saka may ilaw minsan. May yan parang laser yata yun. Yung ilaw naman po, yan yung tinatawag na PIR eh. Yan yung sensor type ng motion sensor na ginagamit ng mga ghost hunter. Yun yung ginagamit na radiation, infrared radiation. Infrared, IR. IR. Alright, Black Sheep, sa mga nakalipas yung mga ghost hunting, ano yung the worst experience mo sa mga haunted places? Sir, usually di ba yung poltergeist, ugali din nila mismo yung kumakatok. Yan may na-encounter kami dito sa sementeryo sa may around Malabon. Kumatok dun sa mismong nitso. Nasa likod lang namin. Talaga? Pagling namin, may nitso doon ang galing yung katok. Pero hindi pa rin namin talaga dapat binuksan nyo yung nicho. Wala kaming piko, sir eh. Okay, ano ba tawag doon? Yung ginaganon, no? Sinsil ba yung tawag doon? Pero hindi rin namin, sir, claim na paranormal yun. Natural. Hinanapan pa rin namin ng butas. Baka mamaya, gawa lang din ng mga palaka yun. Baka may dagarin na tumutok-tok sa nicho, di ba? Si Master Gala magaling dyan eh. Di ba doon sumikat si Master Gala sa mga nicho-nicho? Di ba, Tito? Yes po, kasi iniikot niya ang buong sementeryo kung saan siya napupunta. Shout out, Master Gala! Saan ka gumagala ngayon? Ayan. Pero hindi nyo inimbestigahan yun? Sir, hinanapan namin kung ano yung nag-cause nun. Baka mamaya, yun nga, yung mga hayop na nandun sa paligid, gawa nung Malabon, alam naman natin na nalulubog sa bahayan. Ayun. Mamaya yung palaka o anong hayop. Wala kayo nakita? Meron, sir, may palaka eh. So maaaring palaka? Pwedeng ganon. Kumakatok na ba yung palaka? Hindi, sir, sabihin natin baka muni siya ng actually, maganda yung ganong approach, di ba, Brother Jay? Yung ganong approach na wag mo munang i-declare na ito'y paranormal, tingnan mo muna yung physical reason o dahilan kung bakit nangyari ang ganong senaryo. Yes, opo, tama. Kasi hindi natin pwede ibase agad sa spiritual, no? Kailangan muna natin salain kung ano yung mga nararamdaman at nakikita natin. But yun nga, napanood ko yung video, yung first video ni kapatid Noriel na base sa video is talagang lumayo siya eh. Ang layo ng pagitan niya eh. So, sabi ko, may kakaibang entity or spirit dito for me. Yes. But I'm not claim to parang marami kasing pwedeng tendency, pwedeng science based or pwedeng but sa akin is
paranormal yung nangyari. Yun. So yung energy kasi naramdaman ko rin, yun na, ganun pa paramdaman yun. Ayan. So, lumilipad. Opo. Yun nga, maraming experience din. Actually, may experience din ako ng mga ganyan. Ito, yung experience ko lang na last night about sa mga dreams, no? Antitindi din ng dreams at yung mga panaginip ngayon, itong buwan na to. So, mas mainam siguro na mag-protect tayo lagi, shield tayo ng aura natin. Pero kahit paano, nakahinga na tayo ng maluwag ngayon dahil sa patapos ng Ghost Month. Pero merong retrograde ba? Yes, Saturn retrograde. Hindi lang Saturn tapos si Mercury. Tapos si Mercury, retrograde. At 27 siya natapos. Tapos yung Neptune, Pluto naka-retrograde. Kapag may mga retrograde, ano ang nararamdaman natin? Anong effect sa atin? Actually, more on process, more on pagtuturo, no, para tayong tinuturuan. So, ng lesson. So maraming natatakot pag Mercury retrograde, lagi nga nasisisi yung Mercury retrograde. So, God maaari, wag natin katakutan kasi mas maganda harapin natin siya. At yun yung makakatulong din sa atin pagdating ng panahon. Totoo bang Tito Boy, meron bang nag-o-open na portal? Meron kasi yung enerhiya tsaka yung mga planet nagkakaroon pagbubukas talaga. Pero may lumalabas ba? Sa iba may nakakakita na lumalabas. Pero yung lumalabas enerhiya pa rin. May bigla may sumasagot Oo, kami. Kayo, alam naman namin kung sino kayo. Di ba? So parang dumarating din sila ganoon. Yes, kasi energies pa rin yan may mga entities na hindi nakikita na lumalabas talaga doon. Doon ay pa diretsuhin mga extraterrestrials ba yung dumarating? Yes. Alam na nila yun, baka magdatingan ulit. Kami, sabi, kami dumarating. Kaparoon pa rito raw sila, baka akala nyo wala sila. And speaking of mga experiences natin during Ghost Month, and of course actually dapat talaga high vibration tayo na para hindi tayo hatakin pababa ng mga negative entities kapag Ghost Month. Yung ating mga kaibigan na nasa-Zoom, si Chris and si Direct Nick. Chris Ponce, magandang gabi uli sa iyo, Brother Chris. Ano ang experience nyo dyan sa Ciudad Verdadero? Hello po, Sir Ray. Magandang gabi din po. Ciudad Verdadero po, nakaka-refresh po. Yun po yung pinaka-maaalala ko pong experience po. Talaga? Paano na-refresh na parang gumaan yung pakiramdam, nabawasan ng mga pinapasan mong problema sa buhay? Ganun ba yun? Usually kasi po, Sir Ray, kaya po ako napapunta ng Ciudad Verdadero. Naghahanap lang po ako nung 2022 during the pandemic kung saan po pwedeng mamasyal. And that time naman po kasi medyo lumuluwag na po, so pwede nang lumabas po unti-unti. And then nakita ko po sa internet yung Ciudad Verdadero. So kala ko po parang normal resort lang siya. Talaga? And then nag-message po, actually tinawagan ko si Miss Grace. Tapos pagtawag ko po, ang sabi kasi sarado pa, bawal pa mag-visit. Yung anak ni Tata. And noong April po, this year, nag-guest po kayo kay Direct Nick sa Paranormal Podcast. So doon ko po napakinggan kayo. And at the same time, sabi niyo po bukas na. Kasi po ang weird, Sir Ray, Direct Nick, palagi po ako nagtatry from 2022 hanggang nung mga before April. Ang weirdo po, kasi pag pinopost ko po or sinesearch ko sa Waze yung Ciudad Verdadero, lumalabas po sa may Dolores, Quezon. Sabi ko parang sa Lokban lang to, ba't Dolores, Quezon? And minsan nag-try po ulit ako. Nasa kamay ni Jesus, doon po nagpipin yung sa Waze. And yun na nga po nung nasabi nyo na nasa Waze na. Totoo po, sakto po doon sa entrance mismo doon po at talaga kayo i-direct. Kasi that was after nung sabihin ko na pwede na. Pero dapat may coordination with Ma'am Telma and Miss Grace. So ano nangyari? So yun nga po, nag-chat po ako sa inyo and then actually may concern pa po ako. Sabi ko, kasi po yung wife ko po medyo hesitant pa po siya regarding sa mga ganyan. So sabi niyo, hayaan mo lang, i-open mo lang yung heart mo and then
bahala yung mga taga Ciudad Verdadero na kausapin yung wife mo. So yun po, thanks be to God, nakadalawang visit na po kami since April. So yung pinaka-last po last week. So thank you din po kay Ate Telma sa pagsama po sa amin. Ayan, pakita nga RHTV yung ito yung sa Tito Boy sa Banahaw naman to, no? Yes po. Yung nagpunta ka rin na Banahaw. Mamay magkukwento ka rin anong feeling nyo dyan sa Banahaw. And kasunod ng video na yan yung sa syudad. Dali, Banahaw muna rin. Pero so right after that experience, Chris, ano ang balak mo? Mayroon bang plano ka na gagawin in the future na ito yung talagang ipinanalangin mo dyan sa Ciudad Verdadero? Yung unang punta ko, Sir Ray, sasabihin ko po, answered prayer po regarding our business. So, nung bumalik po ako, papasalamat. And sabi nyo nga po, yung mission ng Ciudad Verdadero na i-share sa buong mundo na malaki yung maitutulong niya. And yung plano ko po in the near future, babalik pa din po para mag-recharge, magpasalamat. Ano naman and to share din sa iba. So kung may chance po, magdadala po tayo ng mga kasama po natin papunta po doon. Ayun, basta magpaalam lang tayo. No? So gusto ko rin malaman sana ano yung na-share sa'yo ni Wifey, ha? During your visit sa Ciudad Verdadero. Anong naramdaman niya? Ayan po, nung nagsindi po kami ng kandila, yung pasasalamat po namin. Sabi po niya, may energy, may flow of energy siyang naramdaman. And bago pong experience po yun para sa kanya. Talaga. So yun po. At wala bang nakita yung chikiting mo dyan? Mga chikiting, mga open yun. Na-meet po niya yung si Dodong po dun sa likod po, pinakilala ni Ate Telma. Talaga? Ano yun? Anong entity yun? Opo. Siya daw po yung parang elf po na laging nagbabantay-bantay daw po sa paligid. Bata tingin ko bata Opo. So elf pala siya. Ayun. Ay buti naman at pero hindi ba nakita niya nung anak mo? Hindi naman Hindi. po. Hindi ba nagpakita? Laro lang po ng huli ng mga insekto. Ito yung maganda, yung boulder, yung boulder niya. kanina, yung boulder na pinakita mo dun sa video, anong na-experience nyo doon? Ako, personally po, Sir Ray, nung una po, wala po talaga. Tapos sabi lang ni Ate Telma, mag-concentrate ka lang or relax ka lang. And then, dahan-dahan po nung nakaganon po ako sa boulder, parang na-envision ko po, parang yung TV screen na color blue. Tapos, nagbi-blink-blink siya. And then, later on po, parang may flow of energy na po habang nakaganon sa bato. Tapos yun lang po, nakaka-relax lang po talaga. Segue ko lang yung huling pinakitang video, yun yung sinasabi ni Noriel kanina. Yung biglang bukas nung faucet. Maraming salamat, Chris, ha? Thank you so much. Mamaya babalikan kita. Thank you, everyone. Tito Boy, ano naman ang experience nyo rito sa Banahaw? Yun na yun, pinapakita. Ayun, kasi lahat ng pag-akit ko nitong huling wave ng retrograde nung Lions Gray natin. Kasi tatlo ang wave natin Okay. sa Lions natin Yung una yung eksaktong August 8. Sumunod yung August 17. Alright. Last yung August 26. Okay. Yung pag-akyat na yun, hindi naman naka-planning yun Ay, gano'n naman talaga Emergency ang pag-akyat. Kasi ang inakyat ko doon, si Miss Christine, hindi lang nakasama siya kasi parang nag-renew siya sa kanyang spirituality. Bakit? Kasi doon pala sa Banahaw, 6 years old pa lang, doon siya isinagip yung buhay niya. Talaga. Mula nung 6 years old hanggang nag-40 plus na siya or 30 plus, hindi na siya nagkakasakit, din nilalagna. Ngayon, parang ako yung naging pintuan para ibalik sila doon. Ikaw ang naging pator. Yes. At the same time, ang nakakatuwa, nagsama pa ng ibang kaluluwa na ibinaba. Ngayon, usually ang ginagawa talaga doon, yung standard ng pagpunta dadaan ka sa Dolores, sa simbahan ng Dolores. Protocol kasi. Yes. Hindi kasi pwedeng arya ka lang ng arya Agad pasok ng pasok. Yes. Tapos,
nung sa presentahan na, ang nakaka-ano doon na spiritual na talagang sabihin natin hindi ito gawa-gawa lang. Kasi nung pinipresent ko sila, may ibon sa loob na kumakanta kasabay nung pagpipresent ko. Talaga? Doon sa ilalim nung presentahan. Kasi ang presentahan, may ilalim pa yun Baka naman di ibon, baka naman anghel yun. Hindi natin masabi kasi madilim, may kandila lang ang ano namin noon eh. Usually, yun ay pinararamdam na wini-welcome yung i-present ng corn sa kanila, sa mga spirito, sa tinatawag natin na sa Amang San Pedro. Kasi kailangan i-present sila dahil yung mga bago kailangan pinipresent doon eh, sinusulat yung dulo ng kandila, yung pangalan, birthday, tsaka kung ano, parang ano rin, register. Interested ako dun sa sinasabi, meron kang isinamang mga ligaw ng kaluluwa. Ano yan, naitawid mo ba siya sa kabila? Bali, nung hinugasan ko din yung physical na katawan nung sinama ko dun sa buhok ng ina, talagang nagre-ritual ako doon eh. Lumuluhod ako doon, tapos sinusurrender ko lahat. Tapos mismo yung isinama ko, nakaramdam sila ng, nag-iba yung aura nila. Mas parang lumiwanag. Naging brighter. Naging bright pa. Tapos, ano yan, meron pa nga dyan na time na nagkakaroon ng rainbow. Yes, madalas yun. Na nakakabit sa katawan ng tao. Umiikot yun. Oo. Iniikot ang kanong rainbow. Talaga. Tapos ang nakakatuwa, kasi ang sabi sa akin ng mga gabay doon, huwag kayong papaabot ng 5:30. Bakit? Kasi paliligo na nila yun eh. Sila na yun kasi sa kabila na yung mga elementals na maliligo doon. Kasi magkabaliktad kasi yung time natin dito saka sa kabila. Yes po. Kapag daytime tayo, gabi sa kanila. Yes po. Kapag patakip silim na tayo, paggabi na tayo, paliwanag, yung pala yung paliwanag sa kanila. Magkabaliktad yun, parang sunrise sunset eh. Yes diba? po. Yan, yung sa mga daigdig ng mga ano yan, ng mga elementals. Saktong 5 p.m. Tapos na kami. Talaga. Hindi namin namamalayan yung oras na sakto talagang yung punto. Oo. Kaya pagdating namin sa presentahan, sa pwesto ng presentahan, pagdilim, yun yung pagtirik namin ng kandila. Pinipresent ko sila, nagpe-pray ako, biglang may sumasabay na ibon. Parang pag tumigil ako, titigil din siya. Hindi ba inuwi yung ibon? Hindi mo naman siya makikita bro. Kasi talagang yung background niya lang sa buong ano. Maririnig mo lang talaga yung boses eh. Si Black Sheep gusto ng ibon. Iba naman yun. Alam mo yung ibon sa Pampanga, ano eh. Di ba ano yun? Ano ba yung ibon doon? Itlog? Di ba itlog? Ayan, sinasamahan lang ho natin ng konting biro. Ano po. And also, mga kababayan, speaking of... batiin ko nga pala si Paring Nick de Guzman. Si Paring Nick de Guzman ay nagiging pator yun sa Banahaw. Siya yung naging nagpator sa amin nung nagpunta kami ng Banahaw. At siya rin yung unang naka-witness ng channeling ko sa Banahaw. Wow. Paring Nick, kumusta ka na? Alright, heto na, si isa pang Nick, si Director Nick ng Paranormal Podcast. Direct Nick, muli magandang gabi sa iyo. Good evening Sir Ray. How are you, Direk? Ano ang na-experience mo sa syudad? Nako, ito nga, sabi ko nga sa'yo sa text message, sabi ko, sir, paano kung hindi ganun ka-interesting yung mangyari? Pero merong interesting na mga nangyari. Hindi lang siya siguro as expected, baka iba yung expectations. Pero naalala ko, nag-send ka ng video sa akin, sabi mo, pwede tong guide para alam nyo anong pupuntahan nyo. So, sabi mo, dito mag-drone tayo sa sabi mo, mag-drone tayo doon sa labyrinth. Yung Cretan, tapos sabi mo, Cretan labyrinth, yung sa taas. Yes, oo. So sabi ko, sige, magdadala akong drone kasi para makita lang. So, nung nagpalipad ako ng drone doon, may nakasulat magnetic interference. So, normal na yun eh. So, in-adjust ko yung take-off point ng drone. Paglipad niya, umabot siya dun sa taas ng isang puno. Tapos, nakasulat sa controller ko, controller disconnected. Tapos, gumagalaw na mag-isa, sir, yung drone. Papaalis. So sabi ko, sige po, nabababa ko na. Nag-apologize ako. May mga kasama rin ako mga psychic.
5 kami. So yung iba doon mas in tune, tapos lumapit sila sa puno. Baba nyo na, hindi na kami magpapalipad dito. Sige. Ang tagal, sir, as in naka-hover lang siya. Hindi ko siya makontrol. I see. Tapos eventually, bumaba siya mag-isa. I think mag-isa yung drone. actually parang ang impression ko doon, parang gusto nila ipakita yung kabuuan ng ng syudad. Kaya tinulungan ka nila daw na i-control. Sila nang kumontrol. Sila nang kumontrol. Sila na, oo. Pero nung tumaas kami, sir, ng dun sa mataas na point sa may, nakalimutan ko ng tawag, yung parang building na mataas doon. Yung meditation tower. Kami. Oo. Meditation tower. Meditation tower. Meditation tower, yes. So at that point, nakapalipad na ako. Nagpaalam ulit kami. Sabi namin, 1 or 2 shots lang para lang meron tayo establishing. So meron, pero makikita mo lang talaga is puro trees, ganon. Pero nag-touch rin kami actually, sir, dun sa stone. And as usual, manhid ako, wala akong naramdaman. Pero yung mga kasama ko, so para at least valid yung experience nila, iba-iba yung, hindi muna sila nagsabihan ko ano yung nakita nila. In a way. Tapos nung pauwi na kami sa kotse, 2 sa kanila may nakitang hagdanan. Dun sa paghawak, hagdanan. Tapos may arc. So, ang sabi lang una nung isa dun sa spot, para siyang portal, pero hindi sila nag-specify. Sa kotse sila nag-specify, dun nagtugma, may hagdanan silang nakita. So, yun yung medyo intriguing doon. Sandali, hagdan paakyat pababa? Pababa daw, sir. Tapos parang lumiliko. Biglang lumiko. Okay. Parang nagtatagni na. Kasi may control, parang pinaka-central control yung lugar na yun. Ang sabi ng mga ibang mga nagpunta roon, yun daw boulder na yun ay parang control area ng mga unidentified flying objects. Yes. Para sila yung sa control tower ng mga paliparan, parang ganun. Okay. Although dun din sa boulder na yon, nagkaroon din ng channeling doon si Professor Jimmy Licauco. Meron siyang na-meet doon na extraterrestrial being na nakausap niya during his channeling ako naman nung pag dumidikit ang kamay ko doon, talagang nagbabibrate ako ng mga ganun. Parang nagwawabol kang di ba? Tapos may maririnig ka na parang may lumilipad na kung sa paligid. Talaga? Sayang lang, direct dito nagkasama Sorry. Ha? Masingit ko lang isang kasama naman namin. Kasi iba-iba silang perception. Yung isa naman, for him, parang may vibration rin, pero parang for him heartbeat siya nung buong lugar. Yes. Ganun yung nararamdaman niya. Pumupulso daw. Talaga. So yun, iba-iba talagang perception Yes, depende yan sa kung ano yung gusto nilang pa-experience sa'yo at depende yan ano yung message na gustong sabihin sa'yo. Kasi magkakaiba tayo ng mindset, magkakaiba tayo ng kung ano yung dala-dala natin sa buhay. Doon sila kokonekta kung paano yung maaring solution sa problem mo na maaring may dudulog mo sa kanila. Ayun. I think next time, Direct Nick, pag balik mo doon, makakita ka na raw Okay lang naman ako, sir. Ay, meron rin, sir, kanina. Dumadaan kami, papunta kami Bukal. May isang leaf, talagang ganun. Galaw. Tapos nung nakalagpas kami, kumara siya. Tapos yun lang yung gumagalaw. Yung iba, may hangin, pero yun lang yung gumagalaw na leaf. So kami, again, believer naman lahat ng kasama ko. So parang sabi nila, nag-hello sila sa atin. Yep. Pero talaga literal, paglagpas namin, pumara. Pero nung dumadaan kami, gumaganon. Wini-welcome kayo doon sa lugar. Wini-welcome kami. Actually, the whole Ciudad Verdadero is parang converging point siya ng mga extraterrestrials, elementals, and other highly evolved beings. Doon sa Cretan Labyrinth, nako, sana na-experience nyo yung na-experience namin dati. Pero siguro some other time. Very strong. And sa bagay, naglakad ba kayo doon sa Cretan Labyrinth? Yes po. Na kumpleto yung hanggang sa pinakagitna?
Oo. Yun. Baliktad yata ako, sir. Nagsimula ako sa gitna. Okay lang. Kung yun ang sinabi sa iyo ng guide mo, walang problema doon. Maybe there's something para sa yung evolution. Ganun yun. Di natin alam yun eh. Salamat, Direct Nick, ha? Thank you rin, sir. Salamat Uy, rin, wag sir. mo niyong kalilimutan yung kanyang paranormal podcast. I think itong Ciudad Veredero magiging feature mo rin doon. Yes, sir. Sa isang episode. Ayun. Yan, mabalikan kita, Direct Nick. Sige na, sir. Ngayon, Salamat, sir. Ngayon, sandali lang, may mga gustong magbigay ng mga reaksyon sa ating live chat sa Gabi ng Misteryo. Sabi ni Marie Happy Heart, ngayon po ay naunawaan ko na po dahil po sa program po ninyo kung bakit po super active po ng aming third eye ng aking mother dahil po sa super active na napabili po ako ng mini radio para lang may maingay po para makatulog. So marami kayo naririnig, ha? I think Brother Jay, anong advice mo sa parang super strong yung pandinig kapag na-activate yung mga psychic abilities? Isa itong kakayanan, no, kung tawagin is clairaudience, no. At nakakarinig at actually pati yung naamoy yung kasama to sa clairaudience. So ang advice ko is hangga't maaari house cleansing, no, house cleansing. At mas mainam kung magpatugtog kayo ng mga worship songs para mag-iba yung frequency ng bahay. Maaring yung vibration nun is bumababa. So iwasan natin yung pag-aaway pagdating sa bahay para hindi tahanan ng mga entities. Dapat mapanatili yung high vibration sa bahay. Yes, high vibration ng bahay. So, para hindi mga negative entities na maririnig mo. Yes. So wag mo mag-start to lagi sa atin. No? Minsan kahit anong cleanse natin sa bahay, bakit hindi mawala? Kasi nga nasa katawan na ng tao. So kailangan natin is tulungan din natin yung sarili natin, magtulungan tayo. Ako I agree with that, no. Yung mga pinapatugtog natin ng mga worship songs, mga chant. Di ba, Tito Boy? Yes, mga chant number 1. Lalo yung galing sa awit 51. Pwede rin po yun. 91, pwede rin po yun. Ayun. Saka maganda yun. Pag high vibration na lang energies natin, mas ang nafe-feel natin, narinig natin, mga angelic beings, mga divine, di ba? Yes, mga ascended beings. Mga love energies. Pero sa panig ni Noriel, gustong-gusto nila yung, yung medyo kakilakilabot. Kapag nagbubunta sa mga haunted places. Ano yung mga narinig na ninyo, Noriel, Black Sheep, sa inyong mga ghost hunting? May mga narinig ba kayong mga voices pag nagpupunta kayo? Sir, after na pag reviewing na tulad nitong ng mga video ninyo. Opo, halimbawa to sir sa may bahay na pula dito sa may Bulacan. Yun na yung nire-review na namin, nire-review ko na. May mga palaghoy sir ng mga babae na parang kinawawa na narinig. So nagkakaroon ng parang reenactment nung nangyari sa kanila. Oo. Parang umuulit. Kasi iba kasi loop Naglo-loop yung sitwasyon sa isang lugar, lalo pag yung lugar ay maraming namatay. Opo. Paulit-ulit yun. Yes. 'Di ba? Paikot-ikot. Residual. May naiiwan. Nakadikit yung energy sa paligid. So, na-experience nyo rin yun, Noriel? Ako po, opo, naka-experience na po ako nun. Nakarinig po ako ng humihinga na galing sa nicho talaga. Parang, Ray, si Boy. Nakakatakot naman. Walang pangalan. Ano lang, most likely, yung mga narinig ko lang talaga mga sit-sit, mga, sa kanya, during talaga. Pogi mo. Kay Black Sheep. Sa sementeryo ka naman, naggaganon talaga. Anong ginagawa niyo pag nakakarinig kayo ng mga gano'ng mga sumisit-sit? Wala lang sir, pangkaraniwan lang. Ignore lang. Mas nakakatakot, mas okay para sa amin Sana sinabihan mo, pwede ba mas malakas naman na pwede mo pumito kayo? Ganun. Kasi sir, makakahanap kami ng mas makakakuha kami ng evidence pag yung totoo 'yan. Para pag nasagap ng mga tape recorder, video recorder, ayun, na ipapakita natin sa tao. Actually,
Ito, itatanong ko sa inyo, bakit nyo naisipan na pumasok sa ghost hunting? Ano yung gusto nyong i-prove? Ano yung gusto nyong ipakita? Kayo ba'y meron bang na-experience before na gusto nyong patunayan na nag-exist ang mga kaluluwang gumagala, ang mga spirit sa paligid? Opo. Ako sir, nung kabataan ko, talagang extreme na yung mga galawang ko eh. Pumapasok na talaga ako sa mga abandon. Talaga no, bata ka pa lang. Ang tapang mo pala, no? So naman sir, yung ito na yung nalaman na natin yung paranormal, yung at mas gusto nating patunayan kung meron ba talaga, nag-i-exist ba talaga yung mga multo. So ngayon sa aming pananaw talagang nandito sila. Sa paligid sila. Opo. Nakarinig na ba kayo, ikaw Norel, nakarinig ka na ba ng may naglalakad na gumaganon yung skinelas sa ano? Ano ang mga narinig kong ganyan? Opo, yung last explore ko sa Leyte. O kaya tok-tok ng ng takong ng sapatos. Mga bakya pa sir, no? Mga bakya ni Neneng. Opo. Madalas po mapagkamalan kasi residual residual spirits kasi yan.